Guys, nagbago na daw si Quickla. Is it better? Is it worse? Baka nagpalit lang ng kulay at saka Steam ng platform to ha. So kung hindi pa kayo nakapag-download dito, wag muna. Panoorin niyo muna yung video na to, everyone. So keep watching. So, Quickla, yung topic natin of the day. 3 months ago, nagawan ko na to ng video. And back then, I wasn't so impressed. So, balita ko, itong si Quickla ay nagbago na daw. Kung hindi pa kayo nakapag-download dito kay Quickla, wag nyo munang i-download. Panoorin nyo na muna yung video na to, guys. And by the way, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Nakita yung babaeng nito na she's talking about Quickla. Kaya naman pala yung screenshot niya, yung makikita mo dun sa phone niya ay si Mocha Mocha. Dahil itong si Quickla ay under pa rin kay Copperstone. At doon pa rin sila sa list of recorded online lending platform. But that doesn't mean na okay siya para sa inyo. Malay nyo, rehistrado nga, pero yung terms niya pala ay hindi naman pala kanais-nais. Okay ba itong si Quickla? Let's jump right into it. Download yun siya doon sa Google Play Store. Or, I'm sure ma-encounter nyo rin yan dito sa YouTube. Pag nanonood kayo ng videos, at idadirect ka niya dun sa Play Store kung saan mo siya madadownload. At sabi pa niya 4.5 stars. Huwag kayo kaagad maniwala doon. I-display niyo yung lahat ng nagbigay sa kanya ng 1 or 2 stars. Pag open mo ng yung dati niyang icon, ayun, makikita nyo pa rin. At lalabas tong si Quickla, get loan down in 5 minutes, 5 years of secured service. Is it worth it? Buti na lang at pwede mo palang i-delete yung account mo dito kay Quickla. Pakita ko sa inyo mamaya. At sa pag-register, so kailangan mag-agree ka dito sa user data policy niya. Kung saan sinasabi niya na hihingi daw siya ng access sa mga SMS, sa camera, sa calendar. So, mag-agree ka dun, and then i-click mo yung okay, then hihingi po siya ng permission na ma-access yung camera mo while using the app. Alam niyo yun yung sagot dun. Tapos yung location nyo, hihingi niya rin. And then, calendar. Paulit-ulit. So, ayun guys. Yung first, lalabas dito sa dashboard niya na maaari daw siya magpahiram ng 20,000 pesos. Pero, misplaced yata yung kama nito. Kaya at first, akala ko 2 million. Yung kama lang pala yung mali. 20,000 daw yung maximum loanable amount. So, magkiklik ka ng apply, then mapupunta ka doon kung saan hihingin yung phone number mo. Kailangan mo mag-agree sa loan terms. Sa terms of service, privacy policy, and personal data collection, and then click next. Pagkatapos magpapadala po siya ng 4-digit code, and then yun, basic information, i-collect niya na. Such as your permanent address detail, ulit-ulit. Email address, and then yung employment information. So, sasabihin mong unemployed ka, yung hihingi niya lang is your monthly income, wherever that comes from every month. Pero kung sasabihin mo ay employed, hihingi niya yung company name, tsaka yung company number, in addition to your monthly income. But regardless kung sasabihin mo mang not employed ka or employed, hihingin niya yung Facebook mo, and thank God, it's optional. And then, hihingi po siya ng best time to contact. So, nasa inyo na yung kung anong isasagot nyo. After that, hihingi po siya ng 3 contacts daw. Tinatawag niyang guarantor or co-maker. Alam nyo guys, bago matawag yung isang tao as guarantor or co-maker, dapat may pinirmahan to eh. Hindi pwede na basta-basta mo na lang kukunin dun sa phone book mo kaagad guarantor na siya or co-maker. Hindi. Mali yung term nila dun. Dapat reference lang. Kasi pag guarantor tsaka co-maker, nag-agree ka talaga or may pinirmahan ka na kung sakali ay hindi makabayad yung taong may utang, pwede kang habulin. O hindi pwedeng matatawag na co-maker or guarantor yung mga taong kukunin lang sa phone book mo. Anyway, yun yung sabi niya eh. Kaya maghanda yung mga taong ilalagay nyo dito kasi for sure, kukulitin yan. That's just what I think. So, click next and then kung gusto mo daw magdagdag ng contact information, so ewan ko sa inyo. I acknowledge and certify that the guarantors or co-makers may be contacted in the debt collection process. And such guarantors or co-makers have been duly informed of their inclusion and given their consent. Pinili mong tao, pinapaalam ba yan?
In my experience, hindi. Nabibigla na lang ako. Minsan ako yung tinatawagan, hinahanap kung sino-sino. Kaya guys, tinatago ko na yung phone number ko. So yun, just click next. And then select an ID type. So marami na yung mga IDs na tinatanggap niya dito ha. So UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, PhilHealth, voter's ID, postal ID, national ID, and national ID. Pwede daw electronic, tsaka pwede physical. Regardless kung ano mo yung napili nyong ID, so pipicturean mo yan. Pwedeng kukunin mo from your album, pwede mo rin pipicturean siya, kaya nga humingi siya ng access sa camera mo. Capture mo ng ID mo from your camera, ika-capture na yan yung details ng ID mo. Yung gagawin mo na lang is i-verify mo kung tama ba yun o hindi. And kung walang correction, just click confirm. Yung mga e-wallets naman na pwede niyang padalhan ng perang i-approve is yung GCash, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins, ano tong OmniPay? I'm not sure. Pwede rin daw online bank. Pero sa mga ganito, hindi talaga ako magbibigay ng online bank ko, guys. So, nasa inyo kung anong gusto mong gamitin. And tada! Lumabas po yung loan offer niyang 700. Nagbago nga siya. Kasi yung first kong nag-apply dito kay Quickla, yung first na in-approve niya sa akin is 2,120. Pero ngayon, yung in-approve sa akin 700. But is it better in terms of interest and management fees? No, it's not. Kaya dapat nagsuscroll tayo. Pag nakita natin yung offer, wag yung offer lang yung tinitingnan. Scroll down, tapos i-click mo yung dapat i-click mo yung details of the fees. Kasi doon mo makikita kung ano yung mga ibabawas niya. So, yung service fee niya is 200. And 200 is what? Almost around 30% of your entire loan. And then schedule, i-waive niya daw yung second payment. Limited time discount. Wow, grabe. May style pa siya ha. Yung interest mo is not so much, which looks okay, 32.5. But the service fee is not okay. So kung kukunin ko yung offer niya 700, papadala niya sa akin 500 lang. Pero yung babayaran ko is 732. Kahit na magbigay siya ng discount, I don't care kasi yung laki ng service fee niya. Paano na kung mataas yung loan? So para sa akin, walang pagbabago si Quickla dito. Kasi regardless, kahit na 2,000 man yung offer or 700 man yung offer, yung service fee or yung management fee, around 30% pa rin. And that's too much for something na kailangan mong bayaran in 7 days. Hindi naman drama yan. Para sa akin, no talaga to. So guys, dapat ito yung mga tinitingnan natin bago tayo kumuha ng pera sa isang loan app. Kailangan kasi dinidisclose nila kung ano yung mga ikakaltas nila bago mo matanggap yung pera at kung ano yung interest, yung mga stuff like that. Kung hindi kayo sang-ayon sa mga ganitong mga loan terms, nako, huwag nyo nang i-click yung submit, yung loan agreement. Doon po nakalagay ko anong mangyayari kung hindi makabayad dito kay Quickla. Penalty for overdue payment is 7% of the per day. So, tataas yung utang mo dito, which is not right. Attorney's fee pa na 20% of the loan amount. Ano ba? 700? Kung hindi ako makabayad ng 700, oo, lalaki siya kasi may 7% per day na penalty. Mas mahal pa yata yung ibabayad nila sa abogado nila kung sakaling hahabulin nila ako sa utang na 700. Kung ako guys, ayoko ng sakit sa ulo. Kaya no si Quickla para sa akin. So, for the second time, dahil hindi ko pa rin siya bet, guys, ha. Punta ako dun sa account setting kasi dun mo mahanap yung account deletion. Pag-click mo nun, parang ayaw kaya niyang ipa-delete yung account mo, no? 2 beses ko itong ginawa kasi nagkakamali ako ng pindot. Kasi yun nga, hindi mo masyadong mapapansin yung delete. Pero eventually, na-delete ko rin kasi magpapadala siya ng code, i-confirm mo mag-delete ka. Tapos tatanungin ka niya kung sure ka ba talaga. Oo nga, kasi ayoko nga ng loan terms nyo. Sa akin, no to si Quickla. So, ewan ko sa inyo kung papatulan nyo to. Pero kung meron man akong nakalimutang banggitin, just put it in the comment section below or suggest kayo ng mga loan app na gusto nyo pasilip. And thank you so much for watching. I hope to see you on my next vlog. Bye!